Sa higpit ng kompetisyon ng mga motorcycle industry sa Pilipinas, meron dalawang motorcycle manufacturer na masasabi nating nangunguna pagdating sa sales. Ito ay ang Yamaha at Honda. Number 1 ang Honda Click sa dami ng scooter na nabenta sa Pilipinas. Sinundan naman ito ng Yamaha NMAX na nasa top 2 at Yamaha MIUI na nasa top 3 at Honda Beat naman sa top 4 ayon mismo sa MDPPA. Pag-usapan natin ng ilang mga motor na asahan natin o posible na dumating sa susunod na taon. Ang posibleng panibagong Mio sa lineup ng Yamaha Mio Series 125 sa Pilipinas. Sa ngayon ay meron tayong Yamaha Mio i125, Yamaha Mio Soul 125, Yamaha Gravis 125, Yamaha Mio Gear 125 at Yamaha Fazio 125. Bukod pa dito ay may ilan pang Yamaha scooter na aabangan. Isa na nga dyan ay ang Yamaha X-Rides 125 na kung magkakataon ay ito ang magiging kaisa-isang Yamaha Mio 125 scooter category na naka-naked handlebar na pwede hindi lang sa urban place kundi pati na rin sa off-road. At sa tingin ko ay napapanahon na rin na maglabas naman sila ng 125cc displacement na naka-naked handlebar. Himayin natin kung ano ang nasa scooter na to at bakit natin masasabi na magiging mabenta ito pagdating sa Pilipinas. Anyway, bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, pakihit na rin ang likes at notification bell icon para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Pag-follow na rin ang ating Facebook page. Please support Filipino YouTuber. Thank you. Una sa lahat ay nagiging trend na nga ngayon ang scooter na naka-naked handlebar, particular sa mga small displacement scooter category. Hindi lang sa mga kapitbahay nating bansa, kundi pati mismo sa Pilipinas. Mas sporty kasi ang dating kapag naka-naked handlebar. Sa dating ng scooter na to ay kasing laki lang siya ng Yamaha Mio Gear. Hindi masyado maliit, hindi rin masyado malaki, katamtaman lang. Yung front design at side fairings niya ay may kahawig ng kaunti sa SkyDrive crossover ng Suzuki at syempre sa Yamaha Mio i125. Pero na lang sa mismong headlight na dinisenyo para pang off-road at merong division sa gitna na pang breeze o protector. Naka-LED na ang kanyang headlight at daytime running light, which is good thing. Signal light naman sa harap, likod at tail light ay halogen valve. Well, okay lang din. At least ang headlight ay naka-LED na. Present din sa scooter na to ang hazard lamp. Very useful din ito to warn other drivers as when the vehicle is not working properly. At of course, ang nagpapadagdag forma ng scooter na to ay ang kanyang sporty naked handlebar. Sa overall design ng scooter na to ay umaakma o bumabagay talaga sa kanyang naked handlebar na manibela. Ang kanyang digital panel naman ay naka-analog na pinapakita ang speed meter, signal light, indicator, high and low beam, fuel level, engine warning at eco indicator. Kung ang eco indicator ay umiilaw, it means na tumatakbo ang motor sa mas matipid na fuel consumption range. Meron din itong answer box system at nakatradisyonal na disusi with K-shutter. Very spacious din ang kanyang footboard o gulay board. Plus points din ito para sa atin mga Pinoy. At ang disenyo ng kanyang upuan ay pang adventure with the handle grip. Nakadagdag pogi points din sa sporty looks na scooter na to. At speaking of upuan, meron din itong wide underseat compartment na pwedeng paglagyan ng jacket, gloves at iba pang driving protective gear. Suspensions ay naka-telescopic fork sa harap at naka-swing type single shock with sub-tank naman sa likod. Bagay lang talaga pang rakrakan sa off-road. Meron din siyang sporty muffler. Braking system ay naka-disc brake sa harap at naka-drum brake naman sa likod. Tire size ay 80 by 80 sa harap at 100 by 70 naman sa likod with 14-inch mag size all tubeless. Punta naman tayo sa engine ng motor na to. Meron itong 125cc engine displacement, air-cooled, 4 strokes, single overhead cam, 2 valve at single cylinder. Ang kanyang maximum power ay 7.0 kW at 8,000 RPM. Maximum torque ay 9.6 Nm of peak torque at 5,500 RPM. Sa 125cc scooter category ay meron ding maibubuga ang motor na to. At syempre naka blue core at fuel injected na rin na ang ibig sabihin ay fuel efficient pa rin kahit sa higher performance at environmental friendly. Bago ko pala makalimutan,
Ang motor na to ay naka-diesel cylinder at forged piston na mas magaan ang cylinder body design, heat resistant at matibay. Starting system ay electric start at kick start. Ang kanyang timbang naman ay 98 kilograms, napakagaan lang. Set height ay 760 mm. Kayang-kaya kahit 5 feet ka lang. Ground clearance ay 135 mm. Fuel tank capacity ay nasa 4.2 liters. Hindi na rin masama sa isang 125cc scooter displacement. Ang kanyang price naman ay 18,990,000 Indonesian rupiah. At kung i-convert naman natin ito sa Philippine peso, ang estimated price niya ay nasa 67,000 pesos mahigit. Ang color variant naman na available sa Indonesia ay black, red, at white. So inaasahan natin na darating ito sa Pilipinas hopefully. Ito ang magiging pangtapat ng Yamaha sa kasalukuyang SkyDrive crossover ng Suzuki at hopefully mai-release din ang Honda Beat Street naked handlebar para at least madami ng pagpipilian ang mga consumer na sporty naked handlebar under 125cc scooter category. So dito ko na tatapusin ang review natin mga ka-Wizard Moto. Don't forget to like and subscribe para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe as always and God bless. Ogre 智领风潮，新色登场。Yamalu 正常的一体零件。